Good morning, guys! Ako pala, si Filipina Wanderer. Una sa lahat, bago po ako na gumawa ng ganitong videos kasi gusto ko lang i-share yung part ng buhay ko as isang manlalakbay. Ako po ay isang Filipina. Galing po ako sa mahirap na family, pero alam mo, ipinagmamalaki ko yun kahit isa lang kaming magsasaka. Ang mga parents ko ay magsasaka, and then ako yung panganay. Ako si Marie at may dalawa akong kapatid. Tara, breakfast tayo. Inihanda ko ang chapati dahil nandito tayo sa Middle East, sa Kuwait. Ito lang yung simpleng breakfast na hinahanda ko tuwing umaga kasi easy lang siya lutuin. Kung nagtatrabaho kayo sa Middle East, alam nyo to, at sana yung mga nasa Philippines, sana may ganito sa Pilipinas, no? Kaso parang wala. Ewan ko, parang wala. Tara, kain tayo. Prepare ko. Mahilig ako sa milk, hot milk. Ako ay isang half Waray, half Bisaya. Kasi si Papa, taga Zamboanga del Sur, at si Mama ay isang Waray. Kaya half Bisaya ko. Tingnan mo, ang fesla ko, o diba? Ano tayo eh? Sensitive. Matara. Today is day off ko pala, kaya ako nag-try mag-videos ng ganito. Sorry, excuse me. Ako lang mag-isa sa flat. Hindi ko flat, ha? Hindi. Nangungupahan lang tayo. Mahirap tayo. Filipina Wanderer, guys! Please subscribe my channel if ever nakita nyo to sa wall nyo. Please. Okay. Dakdakan tayo. Ngayong araw na to, i-ready ko yung packages papunta sa Pilipinas. Tapos mamaya mga hapon, mga 5:30, dapat nandun na ako sa church. Sarap. Love ko na siya. Kasi tingnan nyo yung isa, hindi ko na perfect maluto dahil nasunog. Lakas kasi ng apoy ko. Pero yung back naman, okay naman. So, pipiliin na lang natin. Yung sarap, promise. Parang rice na rin siya. Tinapay. Ito ang pagkain ng mga Pakistani, Kuwaiti, at saka basta nandito sa Middle East, Saudi yan, gano'n. Marami pang iba. Mga Egyptian, mga Arabo country, at also mga India, from India. Hello from India. Hello from Pakistan. Hello from the US. Hello to all over the world. Hello Philippines din. Sorry ah. Kain tayo. Ngayong araw, tapos ko lang maglaba. Share ko lang sa inyo, no? Isang gabi, sa room ko, natulog ako. Nakikinig ako ng yung mga pampatulog na mga music, alam niyo yun. Then, parang vibration ng utak mo para mabilis kang matulog. Yung mga, tawag nila doon, basta, kalimutan ko yung anong terms na yun. Nanaginip ako, natutulog ako. Tapos parang alimpungatan ako. Parang nagsasalita ako. Na parang may nagsasalita. Di ko alam kung ako ba yun o parang may nagsasalita sa room ko. Maliit lang yung room ko.
Kaso lang yung ako doon. Tapos, naginip ako. Nakita ko daw yung anghel na nakasilip sa akin. Isang angel. Sa panaginip ko, nakatalikod siya, pero nakita ko siya yung pakpak niya, na tumatago siya, tapos tinitingnan niya ako ng ganun, yung parang sumisilip siya, pero nakita ko yung pakpak niya na kulay puti, na parang bird, pero ang laki. Ngayon, seryoso to ha, hindi ako nag-ano. Yun yung panaginip ko talaga, panaginip ko. As maya-maya, nakita ko si Jesus. Si Jesus, tapos, parang nasa ulap siya, parang bigla na siya sumulpot sa ulap. Oo, bigla na siya sumulpot. Then, hindi ko pa to sinasabi sa boyfriend ko, baka pagtawanan lang niya ako eh. Pero totoo talaga na naginip ako. Tapos, parang dumaan siya sa langit. Pero nakadungaw ako sa kanya na gano'n. Sabi ko, oh Jesus, dumating ka na. Gano'n, seryoso. Tapos, biglang idlip, nawala. Sabi ko, saan na siya? Then, yun. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin ng panaginip ko na yun? Sabi ko, malapit na ba ang pagbabalik ni Jesus? Yung, the second advent. Akong tao, medyo religious ako. Kasi, syempre, isa lang na may lumikha sa atin. Dapat magpakabait tayo, maging humble, matulungin sa ibang tao, ng mga nangailangan. Kahit tayo mahirap, may mga paraan para makatulong tayo sa iba. Lalo na ang pagsagba ng kanilang mga kaluluwa. Kung nilulugmok sila or mga excuse me po, sa mga bisyo, tapos pwede mo silang baguhin. Or kung ayaw naman nila, nasa sa kanila na yun. At least ginawa mo yung part mo bilang isang tao para maligtas ang kanilang mga kaluluwa. I-share ko rin sa inyo, bago ako pumunta dito pala sa Kuwait, nagtatrabaho ako sa mall, isang kilalang mall sa Pasay. Taga Pasay ako, nag-stay ako ng Pasay maybe 8 o 9 years. 9 years. Nag-board ako ng isa lang ako sa room. Independent ako sa parents ko. Bata pa lang ako, I think 16, pumunta na ako ng Manila. From Samar. Western Samar. Nakatira ako sa isang maliit na baryo, a village. Laking mahirap. Lahat, naaluhan ko na. Parang, pero, thankful pa rin ako dahil sa, kahit ganito kami, pinalaki kami ng parents namin ng simple lang, pero masaya. Happy family, masasabi ko. At saka, yung family ng mama ko, papa ko, at both sides, mabait sila. At matulungin. Yun ang pagiging Pilipino natin. Generous tayo, di ba? Yun. Sorry. Niluluno ko pa. Bago pala ako makapunta ng Kuwait, yun, di ba, 9 years na ako sa kilalang mall, isang kilalang mall. Then, after na nag-resign ako, kasi sabi ko, parang wala akong naiipon. Sabi ko, 9 years ako dito, kunti lang naiipon ko, parang kulang pa. Ang pangarap ko, gusto kong patayon sila mama ng, syempre, kahit naman sino, di ba, patayon ng bahay. Ang sariling matatawag mo na inyo kahit sa probinsya. Totally, ayoko magstay sa Manila ng masyadong matagal kasi crowded doon, tsaka mausok. Pero, masaya ang Manila. Masaya. Kasi, maganda sa Manila kasi malapit sa lahat. Sa grocery,
Sa lahat, sa mga trabaho, maraming oportunidad kang makikita doon. Siyempre, sabi ko, dasal ako. Diyos ko, sabi ko, ang kalooban niyo po ang masusunod. Sabi ko, ang gusto ko lang naman po ay matulungan ang mga parents ko kahit sa maliit na pamamaraan, basta sa malinis na pamamaraan. Kumbaga, sariling sikap ko, sariling kakayahan ko. Sa awa ng Diyos, dininig niya ako at natanggap ako. Nag-apply ko sa isang agency sa Malate. Tsaka, parang magic talaga. Parang, alam niyo yung himala. Parang ganun kasi, sabi ko, oh my God, ang gaganda ng mga suot nila. Ang ganda ng mga outfit ng mga nag-apply doon sa agency. Tapos sabi ko, parang may mga experience sila. Tsaka parang ako lang yung walang experience. Ngayon sabi ko, bahala na. Sabi ko, ang Diyos ang bahala sa akin. Wala talagang imposible pag manalig ka talaga sa Diyos. Basta i-surrender mo talaga sa Kanya ang lahat. Proven and tested na po talaga yun. At saka, nung nasa agency na ako, dumating ng mga nag-i-interview sa amin. Ang dami namin, siguro mga 60 plus. Ngayon, may nakita ako. Ito ba yung nag-i-interview mga Arabo? Yung isa nakaputi, tapos may gano'n dito, yung parang latigo. Di ba yung mga Arabo, yung mga hitsura nila, naka-white. Tapos yung iba, may parang mga ang tawag doon, yung may kulay pula na parang stripe sa ulo. Tapos may gano'n. Yung dito sa ulo. Parang latigo gano'n. Tapos pumasok na sa office. First interview yun. Ipangano ako. Pang 59 yata ako. 59? Hindi. 45. Pang 45. Tapos alam mo, di ba? Pag yung agency pinapasok ka, or halimbawa, example, kasama ka sa interview, parang nilalagyan ka ng plate, tapos ididikit mo dito pangalan mo para tatawagin ka nila pag, halimbawa, oras mo na. Saka sa number mo. Yun. Pinakabahan ko. Sabi ko, Lord, nandadasal ako habang nag-uupo. Naupo ako dun. Oh, Lord, kaya na pong bahala sa akin. Sabi ko, andito na po ako eh. Sabi ko, ano mo ang plano nyo sa akin? Kaya na po ang bahala. Basta ang hangad ko lang naman, sabi ko, matulong sa family ko talaga. Yung talaga number 1, habang single pa tayo. Yun na, ako na. Kabado ako, kabado ang lola mo. Kasi yung iba, ang bilis nila mag-interview, mga 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, mga 6 minutes, lumalabas na sila. Tapos yung iba, happy, tapos yung iba, sad. Kasi ganito ang mga nila. Overqualified, mga ganun yung iba. Sabi ko, baka overqualified din ako. Sabi ko, 9 years na ako sa mall. Nagtrabaho, tapos, baka sabihin nila overqualified ako. Ayun na, akin na, kabado ang lola mo, Siyempre, ang lola mo, pabiba. Pagpasok pa na rin ng interviewer mo, good morning, sir. Hi. Sabi ko, how are you? Inunahan ko na agad, mga ate. Inunahan ko na para mawala yung kaba ko. Saka eye-to-eye contact, sabi nila, di ba? Eye-to-eye contact. Ay, thank you, Lord. Ang nag-interview sa akin, ang bait. Ang bait. Sabi niya, hello, sit down. Ay, umubo naman ako. Sabi niya, what is your name? Sabi ko, Marie, sir. Marie. Sabi niya, anong ina-applyan mo? Sabi ko, sales clerk, sir. Sabi niya, akala ko cashier. Sabi ko, no, sir. Sabi niya, okay. Sabi niya, okay, tell me about yourself. About your experiences. Ang lola mo, nag-ano naman. Sagot ko naman lahat. Tapos nagbigay siya ng senaryo, kung ako si customer, paano may bibenta sa akin ang ballpen na to? Sabi niya gano'n. Sabi ko, siyempre ako naman, alam naman natin yung mga
unang mga, hello, 9 years ako sa mall, di ba? Siyempre, alam ko ng mga ano nila, mga kilatis nila, ng mga pasiro. Sabi ko, una-una sir, smile and greet. Then, offer shopping ang basket. Basta yung mga sinabi ng mga ganun. Ayun, natuwa siya sa mga sagot ko, te. Mga ateng, natuwa. Interviewer. Sabi niya, okay. Tapos napatawa ko siya. Kasi may sinabi, tinanong siya sa akin na, unahin mo yung nagbigay ulit siya ng sample sa akin. Halimbawa, kung si customer, birthday, may hinahanap. Anong unang sasabihin mo sa kanya or paano mo siya i-assist, i-handle? Sabi ko, ayun, ganito sir, ganito. Sabi ko, unang sa lahat, sir, pag, halimbawa, parating na siya, smile and greet na naman. Sabi ko, smile and greet. Then, tatanungin mo siya kung ano yung hinahanap niya sa mga, syempre, sa mall. Di ba, pag birthday na occasion, di ba? Halimbawa, may regaluhan siya. Kunwari, yun ang senaryo. Tinanong ko kung, ano po ba, sir, panlalaki o pambabae? Mga ganun-ganun. Natuwa ang lolo, natuwa ang ating interviewer. Pero ang bait niya. Then, napatawa ko talaga siya ng sobra. Sabi niya, grabe ka. Sabi niya, asyo na, tapos na lahat ng interview, no? Ay, napagod ako sa kakasagot sa kanya kasi ang dami ng tanong. About sa family ko rin. Sabi niya, Sabi niya, sorry ha. Sabi ko, sir, makakapasa ba ako? Yun ang ko, tinanong ko sa kanya. Sabi niya, ay, sorry, my dear. Sabi niya ganun. Tingin-tingin siya ng ko. Hindi ka nakapasa ng interview ko. Pero mamatay-matay siya ng kakatawa sa akin. Kasi alam mo naman, lola mo, talakera din pag naumpisahan. Hello, may nunal yata tayo dito, no? Ayun. Sabi niya, joke! Sabi niya ganun. Sabi ko, congratulations, you passed the interview. Sabi ko, really, sir, napatayo ako. Tapos sabi ko, sir, thank you so much. Talagang nawakan ko yung kamay niya, tapos sabi ganun. Nasa gitna yung kamay niya. Sir, thank you so much. Sabi ko, I never expect like this, sir. Sabi ko, thanks God, thanks to you, sir. Sabi niya, you're welcome. Sabi niya, basta i-promise mo sa akin pag na-hire ka na doon sa pupuntahan mo, aayusin mo ang trabaho mo. Sabi ko, opo sir. Promise, sabi ko, kaya ko alis, sabi ko ganito dahil sa family ko. Yun ang aking purpose, ang aking assignment. Sabi niya, okay. Then yun na, tinawag niya na yung parang secretary, tapos pinapasok sa loob. Tapos ini-scorean kasi kami kung anong scores. Yun. Score niya ito sa aking pen, narinig ko eh. Siyempre, yung tenga ko, ang laki ba naman ito? Lumalaki. Tapos yun na, paglabas ko, sabi ng mga kasama ko, Marie, kumusta? Kumusta ang interview mo? Okay naman sa awa ng Lord. Ay, ang lola mo. Hanggang tenga ang ngiti ko. Thanks God. Tapos salamat talaga ako sa Diyos. Sabi niya, kumusta? Paano ang interview? Nagtatanong siya. Sabi ko, easy lang naman. About lang sa resume. Sabi ko, tsaka background mo, tsaka yung mga experience mo. Sabi ko, gano'n. Yun. Tapos, yun na. Mga 5 months yata ako, 6 months na bago tawagan. Kasi inuuna, iniisa-isa nila mag dito. Magtawag. Tapos magpasa ng mga requirements. Halimbawa, visa, or halimbawa yung mga sinumar, gano'n. Yan yung akin eh. Sabi ko, tapos tinetext ko yung doon, yung parang yung secretary nila. Sabi ko, supervisor secretary yata yun. Sabi ko, ma'am, makakapag-abroad pa ba ako? 6 months na ma'am, nawawalan na ako ng pag-asa. Sabi ko, nagmakaawa talaga ako. Sabi ko, ma'am, ako lang inaasahan ng family ko, panganay ako. Tsaka, wala na po akong work ngayon ma'am, nag-resign na po ako. Nag-extra lang ako para ma-survive ko yung yung pag-aantay ko kako ng tawag nyo. Kasi nag-resign agad. Ay, hindi ako nag-resign agad.
timing ng interview, nakapag-resign na ako noon. Back 20, ano yun eh, 2018. 2018 na. Mag-i-Enero yun, mag-i-Enero. Ayun, asawa ng Diyos, tumawag sila sa akin. Niya, oh Marie, andito na yung visa mo. Oo, talaga? Ako, salamat ma'am. Anong gagawin ko? Tinuruan na nila ako. Punta sa bangko, kumuha ng mga savings na dilaw, ng OFW savings. Hindi ko naman din nagamit. Kasi sabi nila, marami daw mga OFW na nawawala ng pera doon. Kaya hindi ako naglalagay din. Yun. Sana mapanood nyo to. Kahit first timer ako, sana hindi niyo ako i-judge. Joke. Hindi. Tao lang naman. Simpleng tao lang po ako. Kumakain ng kanin. Kumakain ng kubos, tinapay. Wala akong pili sa pagkain. Basta, thanks God. Kung ano binigay niya sa hapag ko, kinakain ko. Kasi, laking mahirap nga kami, di ba? We are from a simple family. And then, thanks to my parents, I'm proud of them because I eat anything. They teach me to eat anything except not the good ones. For example, ako po ay before nung hindi pa ako talaga hindi ako kumakain talaga ng baboy. Pero before kumakain ako ng baboy, mga bata pa ako siguro mga 18s, teens, ganun. Pero nung na ako, parang nabasa ko sa hindi siya healthy. Kasi yun ang reason na high blood yung ibang mga tao, di ba? Basta yun na yun. Yun, iniwasan ko na yung baboy. Pero hindi ako Muslim, ha? Kristiyano to. Christian ako. Yun. Habang buhay, may pag-asa. Laban! Go! Laban lang tayo, guys. Walang susuko. As long as we are a good people in the world.